Mga kababayan, may bagong armas ang Pinas ngayon, ito ay hindi na kailangan ng tao sa loob. Walang diesel, walang gasolina, pero kaya nitong magbantay ng 30 days straight sa West Philippine Sea. 4 na bagong kagamitan ng Pilipinas ang dumating mula sa Amerika. Hindi ito barko, hindi ito eroplano. Ito ay isang drone na kayang lumangoy sa ilalim ng dagat. At ito ay tinatawag na Ocean Aero Triton. Nitong June 22, 2026, sa Subic Bay, Zambales. Isang turnover ceremony ang ginanap para sa ibibigay ng Amerika na hindi pangkaraniwang armas. Ito ay ang 4 na Ocean Aero Triton. Autonomous Underwater and Surface Vehicle, o AUSV. Nagkakahalaga ito ng $13 million, o 754 million pesos. Ayon sa US Embassy, ang Triton ang kauna-unahang wind at solar-powered AUSV sa buong mundo. Ibig sabihin, walang crew at walang fuel. Solar at hangin lang ang pinagkukunan nito ng enerhiya. Pero para saan ito? At bakit ngayon pa lang ito ibinigay ng Amerika? Una, kilalanin natin ang Triton. Isipin mo itong jet ski na walang driver, pero marunong lumubog. Una, dual mode. Kaya nitong tumakbo sa ibabaw ng tubig, at kaya rin nitong lumubog. Sa ibabaw, tumatakbo ito ng 5 knots gamit ang solar at wind power. Sa ilalim, 2 knots naman, at kaya hanggang 5 days nang hindi umaahon. Pangalawa, 30 days endurance. Kaya nitong manatili sa dagat ng 1 buwan nang hindi na kailangang umuwi. Samantalang ang barko ng Navy, kailangang umuwi kada ilang araw para mag-refuel at magpalit ng tripulante. Pangatlo, para sa surveillance. May camera, sensor, at mesh network ito. Kumukuha ito ng data sa ibabaw at sa ilalim ng dagat. Mahirap din itong makita sa radar dahil low ang signature nito. Kapag may banta, automatiko itong lulubog para magtago. Sa madaling salita, ito ang CCTV ng Pilipinas sa dagat. At hindi ito natutulog. Nitong June 22, 2026. Isang linggo lang bago nito, naghain ng diplomatic protest ang Pilipinas laban sa China. Dahil may nakitang illegal na floating platform ang China sa Scarborough Shoal. Sabi ng US Embassy, ang Triton ay para tulungan ang Pilipinas na detect and respond to maritime challenges and illegal maritime activities. Para rin daw ito sa counter-gray zone activities at threats to freedom of navigation. Ibig sabihin, para mabantayan ang China nang hindi na kailangang magpadala ng barko na may sakay na tao. Dahil kapag barko ng Navy ang ipinadala, maaaring magkabanggaan o mauwi sa gulong. Pero kapag drone lang, walang buhay na nanganganib. At mas mura pa ito. Ang halaga ng 4 na Triton ay $13 million. Para may idea ka, mahigit $100 million ang isang frigate tulad ng BRP Diego Silang. At $1.4 billion to $2 billion naman ang isang tunay na submarine. Napakalaki ng diferensya. Sabi ni Andre Morabe ng Ocean Aero, the Ocean Aero Triton is particularly well aligned with AFP needs because it addresses persistent maritime awareness at ultra-low cost and low logistics burden. Para sa bansang may 7,641 islands at 200-mile EEZ, ito ang pinakamurang paraan para magkaroon ng mata sa dagat. Madali rin itong e-deploy. Maaari itong ilunsad sa boat ramp o sa maliit na barko. Kahit sa malalayong isla ng Spratly o Batanes. Ngunit marami ang nagtatanong kung submarine ba ito galing US. Ang sagot ay hindi ito submarine. Ang Triton ay drone, walang sakay na tao. Solar lang ang gamit. Para sa surveillance lang. Walang missile at walang torpedo. Ang tunay na submarine ay mayroong 50 na tripulante sa loob. Diesel electric o nuclear ang gamit. May dalang torpedo at missile. Pangdigmaan talaga ito. Ang tunay na submarine ng Pilipinas ay nasa Horizon 3 pa lang ng modernization program. Ang budget dito ay 80 to 110 billion pesos. Mga nagbibid ay France, South Korea, at Germany. Wala pa ang US sa listahan. At aabutin pa ng 7 years bago ito dumating. Kaya ang Triton ay ito muna ang pansamantalang solusyon. Habang wala pa tayong submarine, ito muna ang magbabantay sa ilalim ng dagat.
Ang sabi ng US, future cooperation will focus on integrating the new systems into Philippine Navy operations. Ibig sabihin nito ay, una, madedagdagan pa ang drone kung magiging epektibo ang apat na ito. Pangalawa, magkakaroon ng training mula sa US kung paano ito i-operate at i-maintain. Pangatlo, mesh network ang gagawin. Kapag pinagsama-sama ang apat na Triton, parang lambat sila sa dagat. Walang makakalusot. Sabi rin ng US Embassy, the Indo-Pacific's waters are vast and contested, and the Philippines sits at the heart of it. Dati, wala tayong nakikita kapag wala sa lugar ang barko ng Navy. Ngayon, may mata na tayo sa dagat ng 24/7 at 30 days straight. Kapag may pumasok na Chinese vessel sa EEZ natin, malalaman agad. Kapag may inilagay na floating platform, madodokumento agad. Hindi na natin masasabing, hindi namin nakita. At ang pinakamaganda rito, walang buhay ng Pilipino ang ilalagay sa panganib para lang sa monitoring. Ito ang apat na Triton. Walang crew, walang fuel, 30 days na pagbabantay. Ito na ang bagong mukha ng depensa ng Pilipinas. Hindi na puro putok, kundi puro utak na rin. Kung naniniwala kang importante ang teknolohiya sa West Philippine Sea, e-comment mo ang Triton. Mag-subscribe ka para sa susunod na update tungkol sa modernization ng AFP. Dahil sa laban sa dagat ngayon, ang may pinakamaraming data ang panalo.